Ibinasura ng Department of Justice ang tatlong reklamo sa excise tax ng mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Vizcaya kaugnay ng ilang luxury vehicles. Pero hindi pa rin sila ligtas sa pagharap sa Court of Tax Appeals dahil sa dalawang kasong nakatakdang ihain sa kanila dahil naman sa pagtatago umano ng totoong kita noong 2020 at 2021. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakasama natin si Department of Justice spokesperson, Attorney Paulo Martinez. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Martinez. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa lahat. Thank you then for having me. Attorney, para po sa kaalaman ng publiko, bakit ibinasura ng DOJ itong tatlong reklamo sa excise tax laban kina Curly at Sara Vizcaya? Opo. So ayon po kasi sa tax code or the National Internal Revenue Code ng ating bansa, ay importer po ang liable sa pagbayad ng excise tax. And it was found na yung mga Diskaya couples po, both Curly and Sarah, are not the statutory taxpayers. Hindi po sila yung may obligasyon na magbayad sapagkat hindi po sila yung nagpadala ng mga kotse na yon or they were not the ones who imported it. Ano po sila, end consumer. They bought these vehicles, luxury vehicles, from a local dealer. So yung local dealer po yung may obligation to pay itong excise taxes na 'to. Okay. So, yun, klaro na sadyang wala ng pananagutan po ang buyer ng sasakyan kung mapapatunayang hindi nagbayad ng tamang buwis ang importer. Labas na po sila Opo. doon. Yes, Cheryl. Kasi ano po 'yan, ang excise tax po kasi ayon sa batas natin, indirect tax 'yan. Ibig sabihin yung importer po in this case, dapat pinapasa niya yung selling price na ibinenta niya yung kotse to the consumer. Pareho lang po 'yan sa kunwari pagbili natin ng sarili nating mga kotse. Hindi po tayo ang magbabayad ng excise tax sa mga vehicles natin. It's the importer that does so. So hindi liability po yun ng importer, not the person o yung consumer po nung kotse na yun. Okay. Kasama doon sa reklamo ilang high-end vehicles tulad ng Land Rover, Range Rover, Cadillac, Escalade at Mercedes-Benz. So may epekto ho ba yung uri o halaga ng sasakyan sa desisyon ng DOJ? Wala naman po. Basta may non-payment of excise tax ang tinitingnan po ng DOJ in determining kung may liability po yung taxpayer. But the excise tax itself, percentage tax po kasi yan eh. That's based on the gross selling price ng isang article. In this case, yung vehicle nga po. So, yung amount that the BAR determined na percentage based dun sa selling price ng kotse na yon, nakita po nila na hindi nabayaran ng importer. Tapos yung Discayas po kasi were found in possession of these vehicles. Aha. Ang defense po nila is that meron sila mga resibo to prove that they in fact paid the selling price to the importer, na importer dapat nagbayad ng excise tax na yon at tinak na lang sa selling price na pinapagbenta nila sa consumer. So ngayon, Attorney Martinez, ang dapat hahabulin ng BOC, yung importer na. That's correct po. Tama yan, Cheryl. It's the importer who's liable as the taxpayer. Ano naman po yung estado ng dalawang natitirang kaso na isasampalaban sa mag-asawang Diskaya sa Court of Tax Appeals naman? Opo, so for the two cases, so lima po kasing kaso yun, no? Three were the non-payment of excise tax, which were dismissed. And then two refers to um, willful tax evasion with respect to the income tax of the Diskaya couple. So doon po sa sa tax evasion cases na yon, nakita po ng panel of prosecutors na hindi nakapagbayad ng tamang income tax ang mga Diskaya sapagkat underdeclared or misdeclared yung income tax na natanggap nila for the taxable years involved sa kanilang mga income tax returns. So that's for taxable years 2020 and 2021. Isasampa na po yan sa Court of Tax Appeals. The assigned prosecutors are now filing the necessary information, preparing the necessary information for filing with the Court of Tax Appeals.
Attorney, paano masasabi na itinago nga ng mga diskaya yung totoong kita sa kanilang income tax returns para sa taxable years 2020 at 2021? Gaano kabigat yung ganitong uri ng kaso laban sa mga sole proprietors tulad nga po ng St. Gerard Construction? So, ano po yan the income tax determined based yan sa natanggap mong income upon assessment ng Bureau of Internal Revenue. So, titingnan po nila kung gaano ka-profitable yung iyong negosyo for that taxable year. And then based on the amount that you declared, i-charge ka nila of a corresponding income tax. Nakita po ng BAR upon their assessment that may this misdeclaration sa ITR based sa profit o kinita ng sole proprietorship nila for those periods, for that period of time. Ano po yan, yung consequences would be, well, syempre, hindi na po makakapag function yung business because of non-payment of taxes. They will not be able to legitimately conduct their regular operations. So isa po yun sa mga consequences. And of course, may tax liability such as in this case, may criminal charges nga po na na-file sa kanila. May epekto ho ba yung tax cases na ito sa pag-usad ng mga kaso kaugnay ng flood control project anomaly ni Nasara at Curly Discaya? Independent po yung tax evasion cases sa other cases that the Discayas will be held liable for. So sa flood control, kung sabihin po natin they are found to be liable for any other crimes, hiwalay pa po yun sa tax evasion. Tandaan po natin na ang tax evasion cases na to were complaints na isinampa ng BIR, ng Bureau of Internal Revenue. So sa ibang kaso po pwede ang maging complainant NBI. Depende po yan sa law enforcement agency or government agency that conducts the investigation for specific acts. Attorney, puntahan ko naman yung preliminary investigation sa plunder complaint naman laban kina Senator Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla kahapon. Binigyan ng DOJ ang NBI hanggang February 12 para magsumiti ng karagdagang ebidensya. Ano yung aasahan oras na maisumiti na itong mga dokumento ng NBI? Opo. So, pag-submit po ng NBI ng documents, ng mga dokumento nito na minanifest nila, sinabi po nila sa mga prosecutors na may makaragdagang sila mga dokumento na gusto i-file. Pag nakita na po yun ng mga prosecutors, syempre, kailangan po ma-furnish ng kopya ang mga respondents. And upon receipt of the documents submitted by the NBI, magka-file naman po ng kontra salaysay or counter affidavits itong mga respondents based on not just the complaint but also the additional documents. And then pag-submit po ng counter affidavit, dun po magiging submitted for resolution ang kaso. Ibig po sabihin, pag nakuha na po ng mga piskal ang mga impormasyon na to, mga defenses and yung mga documents from the complainant, susuriin po nila itong mga dokumento and then will determine afterwards kung sapat ba yung ebidensya para ihain yung kaso in court. Kahapon parehong no-show sina Senator Jinggoy at former Senator Bong at tanging mga abogado lamang ho nila ang dumalo. May epekto ho ba ito sa kaso? Sa ngayon po wala naman sapagkat the first setting po of preliminary investigation para lang po yan sa pagtanggap ng complaint So normally kahit abogado lang po ng respondents ang pumunta para tanggapin yung complaint, sapat na po yun. In this case, syempre alam po natin na yung NBI ask for additional time to submit additional documents. So pagtanggap po ng abogado, pwede, na po yan, okay lang po na abogado tumanggap, but at the time na magka-file na po ng counter affidavits itong mga respondents, doon po kailangan nilang humarap kasi hindi po pwedeng idaan lang sa abogadong counter affidavit. Necessarily, kailangan po sumumpa ng respondent before the prosecutor attesting na totoo yung mga sinasabi nila sa kanilang mga kontra salaysay. So sa ngayon po, wala naman pong epekto. Dumalaw rin po si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa preliminary hearing. Ano yung naging papel niya sa kaso? Opo. So si former DPWH Secretary Manuel Bonoan is a co-respondent in the same plunder case kung saan po respondent or main respondent si Senator Jinggoy Estrada. So humarap lang po siya sa panel of prosecutors to receive the complaint himself along with his lawyer. Tapos mag-file naman po siya ng counter affidavit niya
upon such time na sa next setting po ng preliminary investigation. Ito ang mga respondents sa plunder complaint ay may travel restrictions ho ba sila? Sa ngayon po 'no, wala ang alam po natin na ang restriction na ibibigay sa travel ay puwede lang po gawin ng court 'no, dahil ano po 'yan, ang principle behind that is that korte lang po ang makakapag-issue ng whole departure order. So sa ngayon po, since wala pa po sa korte ang, kaso na 'to, nandito pa po tayo sa DOJ, ina-assess pa po ng prosecutors kung may sapat na ebidensya para ihain yung kaso in court, then right now po the restrictions are limited to oversight. So ibig sabihin, kung nais po nilang umalis ng bansa, tututukan naman po ng government ang kanilang pag-ikot at paggalaw across different jurisdictions. Pero yung pagpigil po mismo, kailangan korte po ang mag-issue ng whole departure order. Panghuli Attorney, kailan malalaman kung ang kaso ito ay iaakyat na po sa korte o ibabasura? Apo. So with respect po dun sa kaso ng mga Discayas on the tax evasion cases, of course, once the cases are filed with the Court of Tax Appeals, may corresponding warrants of arrest to be issued. And mano-notify din po yung parties na aandar na po or magsisimula na ang trial. And of course, once this happens, once we receive the proper notices from the respective courts, then the public will be notified as well of of the commencement of these proceedings. Marami pong salamat sa inyong oras, DOJ spokesperson, Attorney Paulo Martinez.